Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, ituturo ko po sa inyo yung mga simpleng bagay, simpleng paraan, pero malaki po ang maitutulong nito para sa mabilis na paglago ng ating sari-sari store business. So I'm very much confident, confident talaga si Ate JB na makakatulong po ito sa inyo. Kasi po, ito yung ginagawa ko noon hanggang ngayon nga, na magsimula ako ng aking tindahan 24 years back. Tama po ang narinig nyo, 2002, nagsimula po kami ng aming tindahan. And then that time, napakaliit talaga, maliit talaga yung aming puhunan. 1,000 pesos lang po. Ayan, so, that 1,000 pesos, yung iba, hindi nga lahat, siguro mga 800 plus lang, binili ko po ng mga stocks, paninda para sa aking tindahan. So, yung aking tindahan napakaliit, ipapakita ko sa inyo ha. Ganito lang po nun, wala nang cut-cut si Ate JB. Ito po yung haligi, ganito lang ha. So, itong haligi na ganito, ito, hanggang dito, yun lang lapad ng aming tindahan. And then, hanggang dito, hanggang doon, yan lang po. So, dito kami natutulog. So noon, kawayan po ito. Wala pang semento. Kawayan ang sahig. So dito kami natutulog. Diyan yun bumibili yung aming mga kapitbahay, mga iilan na customers. And dito yung mga canned goods, sabon. So maliit talaga noon. And from that haligi hanggang dito, hanggang doon. Ganyan lang po ang sukat ng aming tindahan. At dito kami natutulog. Pero may kawayan po na sahig. Ayan. So, maliit ang aming tindahan at maliit lang po yung aming puhunan. And then, yun na nga. So, ang gusto kong ipaalam sa inyo, ituturo sa inyo kung paano mapalago yung ating sari-sari store business sa simpleng paraan. Simple lang po ito, Kahit ikaw na baguhan or nag-isip ka pa lang na magsimula ng ganito negosyo, ay magagawa mo ito, kaibigan. First and foremost, ganito po. Kasi nga, maliit yung aking puhunan noon. So, kaunti lang. Obviously, kaunti lang yung stocks. So, ang ginagawa namin ng asawa ko noon, so, kung magkano ang binta, for example, today, makabinta kami ng 100 pesos. O, sales, 100. The next day, hindi ako mamamalingki kasi naman, para bang lugi tayo sa pamasahe, 100 lang yung ating ibibili. So, yung asawa ko, yung husband ko, papunta siya sa work kasi nag-work siya sa ibang city. So, pinapadalahan ko siya ng listahan kung anong dapat niyang bilhin. And then, yung 100 pesos na binta namin the other day, yung nakaraan na araw, So, ganun. Yun yung routine namin. So, namamalingki kami at nag-grocery. Once a week lang talaga, sa Saturday night, yung sahod niya, Sahuran day, so Sabado, sa gabi, that time kami mag-grocery. And then sa Sunday, minsan mamalingki kami. But most of the time, once a week lang talaga. Pero kung magkano man ang sales or binta namin, ngayon na araw, tinitiyak ko talaga na bukas ipapadala ko sa kanya pati yung listahan. Kaya nga, every time na uuwi yung aking husband, dala-dala na niya yung 6 na itlog, 6 na Milo, 6 na Nescafe stick. Nahirapan kami noon na bumili ng 1 dozen, lalo na 1 box. Kasi nga, maliit yung aming puhunan. Kaya, rule lang talaga ng rule sa binta. Hindi namin ginagalaw para sa personal na pangangailangan yung binta or sales ng aming tindahan. Kaya naman, ito ay napalago namin. And ito pa, napakalagang tip. That time, mayroon akong kapitbahay na yung asawa niya, nanganak. And then, yung gatas talaga na pinapainom niya noon, naaalala ko yung nido. Mahal ang nido, kaibigan mo. Hindi ako nagtitinda ng nido na gatas. Yung kulay dilaw na gatas, yung box. Hindi ako nagtitinda that time kasi mahal. Pero meron akong gatas Bear Brand, Pero ang inhanap namin customer, talaga nido. Hindi ko sinabi sa kanya na hindi ako nagtitinda. Ang sinabi ko, naubos na. Bibili pa kami. So, ang ginawa ko, pagpunta ng husband ko sa work, sabi ko sa kanya, bumili ng 1 box ng nido milk. Kaya naman, the next day, bumalik yung aking kapitbahay, may naibigay na ako sa kanya na nido. Yun talaga. And every other day bumibili. Kaya yung husband ko, every other day bumibili ng nido.
At yun nga, no, na-roll talaga yung pera. And thank you so much, God, napalago yung aming maliit na punan, which was 1,000 pesos. And that time, kaibigan, hindi ako nagpapautang. Kahit pa kamag-anak, kahit pa matalik na kaibigan, kahit kapitbahay. So, I tried to explain to them na gustuhin ko man na pautangin sila, pero nakikita naman nila, maliit yung aming tindahan, maliit yung aming puhunan. Kaya I explained to them, in-explain ko talaga na kung papautangin ko sila, wala na akong may role at naintindihan naman nila. Ilang buwan, siguro years na hindi po ako nagpautang. And then one time, talaga bang marami na yung kulang sa aking tindahan kasi dumadami na yung aming mga kapitbahay, dumadami yung aming customers, yung mga bagong salta, may apartment na, nagkulang yung aming puhunan, kaya naisipan ko na uumutang ng pera. Pero malaki naman yung mga interest, kaya ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa aming kamag-anak at nakahiram ako, siguro 5,000 ata yun. So, mas mabuti na yung kamag-anak, walang interest, o di ba? Okay lang naman na umutang, kaibigan. Huwag kang matakot. Yung iba ayaw nila umutang ng pampuhunan kasi tiyak daw na hindi mabayaran o malulugi ang negosyo. Pwede namang umutang. Pero unahin mo muna yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kapamilya, yung mga sure ka na walang interest. No, bago na yung mga 5-6 na yan kasi nga ang hirap bayaran, babayaran mo pa yung principal amount and then babayaran mo pa yung interest. So ako, naghanap ako, umutang ako sa aking kamag-anak and then, meron kasi kaming alahas noon, nagsanla rin ako. Maganda magsanla ng alahas, kaibigan, meron kang ganito, 4% lang, yung pinakamataas na interest sa pawn shop, 5%. So, pag umutang ka ng 1,000, maliit lang yung tubo, mga 50 pesos, isang buwan na yun, o diba? Kaysa naman, mag 5-6 ka, ang laki. Kaya umutang talaga kami, dear friends, sa mga kakilala. Isa lang kamag-anak din ng rin ako nagsanla. Pero hindi rin, ako umutang pero hindi ako nagpapautang. Ayun talaga. Ang todo disiplina sa sarili, sipag, tiyaga. That time, kaibigan, no, na medyo lumaki na yung aking puhunan, hindi na lang once a week kami nag-grocery na mamalingki. Every other day. No, kasi nga dumadami na yung customer. Kailangan talaga kung ano ang hanapin ni customer, maibigay natin. Yun yung pinakamalaga. Kung gusto nating lalago ng mabilis, tiyak na lalago yung ng mabilis yung ating negosyo, tindahan, sari-sari store business, dapat lahat ng hahanapin ni customer, maibigay natin. Kaya nga, dapat talaga, todo higpit sa pera, yung pera ng tindahan, huwag nating gamitin sa pansarili. As much as possible, pera ng tindahan, sa tindahan lang talaga. Pag kumikita ka na, gamitin mo yung kita mo, pandagdag, bumili ka ng ibang produkto. Pag simula mo, maliit lang yung puhunan, focus ka muna sa mga yung pangangailangan, basic needs talaga. Yung itlog, kape, shampoo, canned goods, tuyo, yung mga bitsin, magic syrup, basic goods lang. Hindi malalaki rin ang puhunan. Focus ka muna doon. At din pag lumaki na yung puhunan mo, dagdagan mo na ng alak, kasi mabinta yung alak, lalo na sa Sabado, sigarilyo, dagdagan mo. At then, pag malaki na talaga yung puhunan mo, magdagdag ka ng mga produktong hindi fast moving. Yung kahit minsan lang may maghanap, magtinda ka pa rin, walis, chinilas, kagaya ko. Diba? Kasi kahit hindi man sila fast moving, may maghanap pa rin. O magdagdagan yung customer at suki mo. May bibili ng walis, nagtitinda ka ng walis. Siyempre, yung bumili ng walis, sasabihin niya sa mga kakilala niya, oy, pag kailangan niyo ng walis sa tindahan ni Ate GB kayo bibili, nagtitinda sa Ate GB ng walis. Ngayon, madagdagan yung customer, mga suki mo. So, pag marami ka ng suki at customer, mabilis na lalago ang iyong sari-sari store business. Basta kaibigan, ito lang, pag maliit pa lang ang iyong puhunan, kontrolin mo yung puso mo, alam ko, madali tayong maawa, pero wag muna tayo magpautang, bagbago lang simula yung ating tindahan. Pag maliit lang yung ating puhunan, pag malaki ang puhunan mo, why not? Pwede ka magpautang, pero dapat alam mo na maganda, magaling magbayad ang taong umuutang sa iyo. Pag hindi ka sigurado, huwag ka magpautang. So ito lang gagawin mo, kaibigan. Focus muna sa mga basic needs, yung palaging may naghanap. Sorry. And then, kung madagdagan ng punan mo, magdagdag ka na rin ng bigas. Ayan. So rule lang ng rule muna. Disiplina sa sarili, huwag galawin ang pera ng tindahan. For personal use, huwag talaga. I-rule mo muna yung kaunting pera mo at
ito pa mahalaga, no? Palagi ko sinasabi sa aking mga vlogs na dapat may savings tayo, nag-iipon tayo. So kaibigan, ako nag-ipon ako. Ito yung listahan ko kaibigan, ipapakita ko nyo, listahan ng aking binta or sales. Nag-ipon pa ako kaibigan, ipapakita ko sa inyo ha. Wala nang cut-cut ito, papakita ko sa inyo. Ayan, si Ate GB po ay nag-iipon. So ipapakita ko sa inyo, nililista ko po yung aking binta. Ito yung binta ko araw-araw, yung black na ballpen. So ngayon ay July. So ito, July 1, ito yung binta or sales ko. Ayan. Ayan. So July 27, ito ang binta. July 26, ayan. Yung mga black, ito yung sales namin. Itong red, yun yung ipon ko. Kumukuha ako ng 10% sa binta ko. Pag walang red, hindi pa ko kumuha niyan. Pag may mga red na, kumuha na ako ng 10%. Nagsisave talaga ako ng pera. Mahalaga, kaibigan, na nagsisave tayo ng pera para magamit natin ito, no? Yung savings para sa emergency, para sa personal. Meron din tayong savings na galing sa binta or sales ng ating tindahan. 20% maganda, pero okay na rin po ang 10%. Kagaya ko, 10% po ang savings na kinukuha ko, iniipon ko. So kung 1,000 ang binta or sales mo, 10% 100. Ang 100 ipunin mo. 2,000 ang sales mo, yung benta mo, pagkagabi, pagbilang mo ay naka 2,000 ka. So, 10%, 200. So, 200 ngayon ang isave mo. Pero ito kaibigan, para lang to sa well-established na yung tindahan, medyo okay na yung puhunan mo, malaki na. Pag bagong simula ka pa lang at kaunti lang yung puhunan mo, kapital mo, huwag ka muna mag-save. No? I-roll mo muna yung pera mo. Yung iba kasi nagsisave. May nakita ako, nabasa ako ng mga comments sa aking video, sabi ko daw nagsisave, kaya sila nagsisave rin. Kaibigan, maganda po yun. Pero pag bagong simula, bagong open ang yung tindahan, kaunti lang yung puhunan, huwag ka muna mag-save. Imbes, or instead na ilagay mo sa alkansiyo yung 10%, ibili mo muna ng mga produkto, other products, new stocks, para naman mapuno or makumpleto ang yung tindahan. Saka ka na mag-save, mag-ipon ng pera, pag nakikita mo na kumpleto na. Pag yung bang lahat, hindi lang halos, lahat ng hahanapin ni customer, maibigay mo kasi may stocks ka, pwede ka nang mag-ipon. Pero pag may hinahanap si customer, tapos wala ka, so, imbes na mag-ipon ka ng pera, gamitin mo muna yung pera mo, yung kita mo, ibili ng produktong hinahanap ni customer. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito yung ating duty, responsibility. Na lahat ng hahanapin ni customer, as much as possible, maibigay po natin kung gusto nating mabilis na lalago yung ating negosyo. Kasi, pag hindi natin ibigay yung hinahanap ni customer, the next time na maghanap siya, mangangailangan siya ng same na produkto, baka hindi na siya pupunta sa tindahan mo. Maiisip niya, oy, last week, nakalaang linggo, pumunta ako sa tindahan ni Ate GB, naghanap ako ng nail cutter. Wala siyang nail cutter. So ngayon baka wala talaga, pupunta na lang ako sa ibang tindahan. O diba, mawawalan ka ng isang customer. At hindi lang isa. Kasi pag may nakita siya, o saan ka? Pupunta ako sa tindahan ni Ate GB, bibili ng nail cutter. Ay, doon ako galing. Last week, walang nail cutter sa Ate GB. O diba, hindi lang isang customer mawala sa iyo. 2, 3, 4, 5. Kasi nga, maalala rin ng iba na hindi ka nagtitinda ng mga produkto, iilang produkto. Kaya nga, ito, mahalaga, pinapalala ko sa iyo na ang trabaho natin bilang store owners, tindera-tindero, sari-sari store owners, kailangan nating maibigay lahat ng pangangailangan ng ating customers. As much as possible, kung ano ang hinahanap ni customer, maibigay natin. Kaya nga sinasabi ko, mamaya na tayo o tsaka na tayo mag-ipon. Yung lahat ng ating binta or sales, pag bagong simula tayo, i-roll natin. Ibili natin ng mga produkto. And again, huwag ka muna magpautang. Tsaka na lang kung well-established na yung tindahan, ang yung sari-sari store business. And, kaibigan, huwag ka matakot umutang. Kung uutang ka, para naman pandagdag puhunan sa tindahan, okay lang. Basta as much as possible, unahin mo yung mga walang interest or maliliit ng interest. And then, pag umutang ka, huwag naman masyado malaki kasi mahihirapan ka magbayad. Maliit lang yung pera ang utangin mo at yun yung i-roll mo, ha? And kung matapos mo ng bayaran, kung pwede naman, huwag ka nang mag-renew, huwag ka nang umutang ulit.
no? Kung magkano yung natira, yun yung pagkasya mo, yun yung i-roll mo. Huwag kang umutang ulit para hindi ka na mahirapan, para hindi ka ma-stress at talagang tiyak na mabilis na lalago ang iyong sari-sari store business. Okay? Ay, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko malaki ito may tulong sa inyong negosyo. Kagaya ko, no? 24 years na yung aming tindahan. Maraming salamat sa Panginoon. Kaibigan, lagi mo lang tandaan sinasabi ko, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, mariskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili. Ang pinakamahalaga sa lahat, we have God in our life. Kaya kasi ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Asinso tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.